Sa gitna ng lahat ng tong ingay sa politika, may isang usapin na pabalik-balik, no? Yung posibilidad ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, hindi to basta chismis lang. May hawak tayong source material, isang news report, kung saan si Senator Ime Marcos mismo ang nagbigay ng kanyang mga pananaw. Kaya ang mission natin ngayon, suriin natin ng mas malaliman yung mga sinabi niya kasi meron siyang prediksyon na parang ang dating halos tiyak na. Pero kasabay nito may isang malaking tandang pananong. Ano ba talagang nasa likod nito? At paano to naugnay sa pambansang budget? At yan yung pasinante dito, di ba? Hindi lang ito usapin ng, uy, matutuloy ba o hindi. Ang pinag-usapan natin base sa mga pahayag niya ay parang anatomy ng isang political power play. Kumbaga isang pagkakataon to para basahin natin yung mga bagay na hindi nakasulat sa headline. Yung ugnayan ng batas, politika, at pera ng bayan. Titingnan natin kung paano ang bawat pahayag niya ay posibleng isang piraso lang ng isang mas malaking chess game. Okay, sige. Simulan natin dun sa tingin ko pinakamalakas na statement niya. Kasi diretsahan niyang sinabi at i-quote ko to wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Dagdag pa niya, magugulat pa raw siya kapag hindi ito nangyari. Sobrang tiyak ng dating, no? Parang para sa kanya, tapos na yung usapan. Tiyak na, pero dito pa lang, kailangan na nating mag-isip. Sa politika kasi, pag ganyan katiyak yung sinabi ng isang insider, merong dalawang posibleng kahulugan yan. Una, baka meron siyang direktang impormasyon. May mga pag-uusap na talagang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. O pangalawa, at ito yung mas komplikadong anggulo, baka ito ay isang strategic move, isang paraan para pilitin gumalaw yung kabilang kampo para magkamali sila. Para ma-pressure? Eksakto. O para ikondisyon yung isip ng publiko. Kaya yung tanong para sa'yo na nakikinig, sinasabi ba niya ang isang katotohanang alam na niya o sinusubukan niyang gawing katotohanan ang isang bagay sa pagsasabi nito ng malakas? Oh, interesting na anggulo yan. Kasi hindi lang siya basta nagbigay ng prediction, di ba? Nagbigay pa siya ng timeline. Ipinaliwanag niya na mayroong 1-year ban mula sa Korte Suprema na magtatapos sa February 6, 2026. Kaya sa petsang yun pa lang daw posibleng maghain ng bagong kaso. So may kalendaryo talagang sinusunod. Tama. At yung pagbanggit sa petsyang yan, pinalalakas niya yung ideya na ito'y pinaghahandaan. It frames the prediction not as an emotional outburst, but as a calculated political eventuality. At kasama diyan yung pagkilala niya sa magiging papel niya bilang senator judge. Sinabi niyang ibabasin niya lahat sa ebidensya, kahit pa kaibigan niya si VP Duterte. Kumbaga, nilalatag niya yung posisyon niya bilang isang taong nasa gitna. Nasa gitna, oo. Pero dito na pumapasok yung parang malaking kontradiksyon. Kasi matapos niyang sabihin na kailangan base sa ebidensya, kasunod naman niyang sinabi at i-quote ko ulit. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya. Medyo nakakalito. Sigurado siyang may magfa-file, pero siya na rin ang nagsasabing sa ngayon wala pa siyang nakikitang matibay na basehan. At diyan mo makikita yung tensyon sa pagitan ng political will at ng legal reality. Parang sinasabi niya na, alam mo, may usok, pero hindi ko pa makita yung apoy. Gets mo? Yung political will o yung pagnanay na itulak yung impeachment, nararamdaman niyang malakas. Pero yung legal na pundasyon na siyang pinakamahalaga, sa tingin niya, mahina pa o wala pa. Inilarawan pa nga niya na very speculative pa raw ang lahat. Hindi pa niya alam kung anong katibayan yung ilalatag at nilinaw niya na yung unang laban nasa mababang kapulungan pa rin. Kung di yan papasa doon, walang aakyat sa Senado. So bakit kaya mas mahirap na ngayon kumpara sa dati? Ano ba ang nagbago sa proseso? Magandang tanong yan. Kasi dyan napapasok yung binanggit sa source na additional procedural guidelines galing sa Korte Suprema. Ito yung naging resulta matapos nilang ideklarang unconstitutional yung naunang impeachment articles. Basically, itinaas ng Korte Suprema yung standard. Ah, okay.
Hindi na pwede yung tinatawag na shotgun complaint, yung halo-halo, malabo, at kung minsan walang koneksyon yung mga akusasyon. So, hindi na sapat na may numero ka lang sa Kongreso para basta-basta itulak yung kaso. Kailangan mas matibay yung hawak mo bago ka pa man magsimula. Eksakto! Yung bagong guidelines nangangailangan ng mas mataas na specificity at mas matibay na probable cause bago pa man yan umalis ng House. Sa madaling salita, kailangang patunayan ng mga nag-aakusa na hindi ito isang fishing expedition. Dapat may hawak na silang matibay na resibo bago pa man umpisahan ng laro. Kaya nung sinabi ng senadora na kailangan muna nilang ayusin muna yung impeachment, ang ibig sabihin niyan, kailangan pumasa yan sa mas mataas na legal standard na to. Kung hindi, pwedeng madismiss yan ng Korte Suprema. Gets? So, meron tayong abangan sa February 2026, pero yung bala na gagamitin, kulang pa o kailangan pang hasain para pumasa sa mas mahigpit na mga patakaran. Parang ang labo pa rin ng lahat, 'di ba? Pero dito na inugnay ng senador ang lahat sa isang bagay na hindi mo akalaing may direktang kinalaman, ang pambansang budget. At dito talaga lumalalim yung diskusyon, no? Ang ginawa niya ay ikinonekta niya ang isang prosesong konstitusyonal sa isang dokumentong pampinansyal. At yung connection na yan, base sa isang matinding hinala na yung 2026 national budget posibleng gamitin para pagulungin o punduhan ang impeachment. Grabe! Para suportahan yung hinala niyang to, nag-iwan siya ng mga tanong na parang rhetorical pero may patama. Sabi niya, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na haluda? Wala ng national election. Tapos sinundan pa ng, pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng isang katutak na pera, para saan yun? Sa pananaw niya, nagiging malisyoso na yung bating. What's truly insightful here is yung alegasyon na yung budget wini-weaponize. Hindi lang para sa patronage, which is, alam mo yun, classic politics, pero para sa isang constitutional process. Yung patronage kasi, yung paggamit ng pondo para sa pabor, para manalo sa eleksyon, tagal na natin naririnig yan, di ba? Iba to. Ang isinasuggest dito ay isang posibleng pagbabago mula sa paggamit ng pondo para manalo ng boto, patungo sa posibleng paggamit nito para magtanggal ng kalaban sa politika. It blurs the line between legislative power over the purse and political warfare. Teka. Sobrang bigat niyan. So, para sa'yo na nakikinig ang ibig sabihin niyan, base sa perspective ng senadora, yung bawat pisong nilalaan sa budget, hindi lang para sa kalsada o eskwelahan, pwede rin pala itong maging bala sa isang political chess match. Hindi na to yung typical na pork barrel politics. Ibang level na to. Mahalagang idiin na ito ay isang aligasyon, isang suspetsa mula sa kanya. Yung layunin natin ay hindi para patunayan to, kundi para maintindihan yung bigat ng implikasyon nito. Ang sinasabi niya, may nakikita siyang pattern sa budget na para sa kanya ay kahina-hinala. Kung maglalagay ka ng napakalaking pondo, halimbawa sa ayuda, sa isang taon na walang eleksyon. Oo nga, no? Para saan yun, di ba? Ang implikasyon ay pwedeng gamitin yung pondong yun para bumili ng suporta o impluensya para sa isang malaking political move. Tiling abstract, gumamit pa siya ng mas matatalas na salita at nagbigay ng mga konkretong halimbawa. Inilarawan niya yung sinapit ng pondo ng bansa bilang giniling at pinirapiraso. Napaka-visual ng description na yan. Binanggit niya na may mga pondong tinapyasan daw sa transportation sector, sa ilang mahalagang flood control projects, pati mga tulay. Ito yung mga proyektong direktang kailangan at nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. At yung pagbibigay ng mga particular na halimbawa, yun ang nagpapalakas sa argumento niya. Ginagawa nitong hindi lang isang teorya tungkol sa budget cuts. Nagkakaroon to ng muha. Isang tulay sa probinsya na hindi matutuloy. Isang komunidad na mananatiling bahain. Isang commuter na magtitiis. Ito yung paraan niya para ipakita sa publiko yung direktang epekto na hindi to numero lang sa papel.
Tapos, sa kabilang banda naman, habang may mga giniling at pinirapiraso, meron din daw mga pondong biglang lumubo. Inilarawan niya to bilang mga programa na dati ay zero o barya lang yung budget, pero ngayon parang jackpot sa budget. Itong matinding contrast na to, yung pagtatapyas sa iba at yung biglaang paglubo naman ng iba, yun yung pinagmumulan ng hinala niya. Kung ikokonekta natin yan sa mas malaking picture, yung mga pahayag niyang yan nagpapakita na ang deliberasyon ng budget ay isang political battlefield. Bawat pag-alis at pagdagdag ng pondo sa isang ahensya o programa, pwede mong basahin na parang isang political map. Makikita mo rito kung sino yung mga kaalyado, sino yung mga kalaban, at ano yung mga tunay na prioridad ng mga nasa kapangyarihan. Hindi to simpleng accounting exercise lang. Political statement. Political statement, tama. So sa pananaw ng senadora, yung taterno na to ng paggalaw ng pondo, hindi to basta-basta, hindi nakataon lang. Meron itong posibleng layunin na direktang konektado doon sa malaking political event na inaasahan niya sa 2026, yung impeachment. Iyon ang kanyang interpretasyon at inilalatag niya to para pag-isipan ng publiko. Ang kanyang mga pahayag ay isang paanyaya na tingnan natin ang budget hindi lang bilang isang technical document, kundi bilang isang salaysay ng kapangyarihan. At muli, ang pagsusuri natin ay para maunawaan ang perspektibong ito, na ang pera ng bayan at ang politika hindi talaga mapaghihiwalay. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Nagumpisa tayo sa isang halos tiyak na prediction ng impeachment mula sa isang senador. Tiningnan natin yung legal na proseso na mas humigpit na layon, di ba? Dahil sa mga panuntunan ng Korte Suprema. At ang lahat nito ay nauwi sa isang malalim na pagsusuri ng pambansang budget bilang isang posibleng kasangkapan sa isang malaking political battle. Oo, nakita natin yung timeline na binabantayan, yung kahalagahan ng ebidensya na sa ngayon ay tila kulang pa. At higit sa lahat, yung seryosong alegasyon tungkol sa posibleng pag-weaponize sa pondo ng bayan para sa mga politikal na layunin. Hindi na lang to tungkol sa kung sino ang mananalo sa eleksyon, kundi kung paano posibleng gamitin ang yaman ng bansa para hubugin ang political landscape. Sa kabuuan, yung mga pahayag mula sa source natin, pinapakita niya na yung mga malalaking kaganapan sa politika, bihirang mangyari ng nakahiwalay. Madalas, konektado ang mga yan sa mas malalim na laban para sa kontrol sa kapangyarihan at higit sa lahat sa pondo ng bayan. At yung mga sinabi ni Senator Marcos, bagamat may bahid ng espekulasyon, ay isang mahalagang paalala. Na para lubusang maintindihan ng politika, kailangan nating matutunang basahin ang budget. Kailangan nating subaybayan hindi lang yung mga talumpati sa entablado, kundi pati na rin yung tahimik na paggalaw ng mga numero sa kaban ng bayan. Dahil doon, madalas mas malinaw yung kwento. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na to para pag-isipan. Ang pinag-usapan natin ay yung perspektibo ng isang senador tungkol sa posibleng motibo sa likod ng budget. Bilang isang mamamayan, paano mo masusing mababantayan kung saan napupunta ang pera ng bayan? Lalo na't alam mo nang ang bawat paglipat ng pondo ay maaaring may politikal na kahulugan. At ano para sa iyo ang linyang naghihiwalay sa lehitimong paggamit ng pondo para sa serbisyo publiko laban sa paggamit nito bilang sandata sa politikal na interes?